Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila linabas na nga mismo rin ng COA ang ebidensya laban sa corruption sa mga bataan at inappoint ni Lisa Smugs. Dito nga natin makikita na tila matapang nga na ibinubulgar ang kamalian ng ginagawa ng nasa loob ng Malacanang dahil mismo na ang COA na naglabas ng corruption sa ginagawa ni Lisa Smugs. Matatandaan natin mga kaibigan, kung may binibili sila ay tila dinodoble nila ang presyo para makuha nila yung kalahati. Dito nga natin makikita na mas malinaw pa sa sikat ng araw ng ginagawa ng korupsyon ng administrasyon na ito, lalo na si Lisa Smugs. Kaya naman sa wakas ay nagising na ang COA at inimbestigahan na ito. Tila naglabas na nga ng ebidensya laban sa mga korupsyon na ginagawa ng bataan ni Lisa Smugs, lalo na di umano ang kanyang mga pinsan kamag-anak. Dito natin makikita na tila wala na nga talaga silang paki sa taong bayan na kahit maghirap. Ano kaya talaga ang purpose ng pagtakbo ni Kuting ng Norte para lang mabawi ang kanilang kayamanan? Tila sirang-sira na ang pangalan ng mga Marcoses. Ngunit maraming nagsasabi na hindi makakaapekto kung walang investor sa bansang Pilipinas ang mga kuno. Wala talagang epekto ito dahil hindi naman sila mag-e-invest at tila pangungurakot lang ang ginagawa ng ating administrasyon. Dito natin makikita kaya nga sila umatras dahil nag-imbestiga sila na puro korap ang opisyales na nakaupo sa gobyerno at pag nag-invest sila baka makukurakot lang ito ng mga politiko. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kung ano ba yung ano ba ang nangyari doon sa Philippine Ports Authority. So kung naalala ninyo, nung nagka-leche-leche, hindi pa, kumbaga first week pa lang yata ni Kuting ng Norte, ay nagkaroon ng problema dyan sa Philippine Ports Authority kung saan inappoint ni Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez during that time yung si Chet Pastrana. Nalala nyo? Yun ang unang pinatira ni Lisa Smugs, ni Lisa Marcos Araneta na mangangamkam at kawatan at nagpapahirap sa ating bayan, pinatira niya kay Taning at saka kay Tuning. So nalala niyo yon? So sinasabi nila nung time na yon na yung pag-appoint kay Pastrana ay merong conflict of interest dahil may mga certain businesses si Pastrana na in connection o in related, may complication, kumbaga conflict, 'di ba, sa kaniyang pwestong hahawakan. Ayun naman pala, ang aking mga palangga ay present. Okay. So ngayon si AJ at saka si Pitong Lamok, si Bebot Borromeo. So ano nangyari doon? Araw-araw nagpakalat ng fake news. Si Taning na bayaran na scammer, pare-pareho sila ng amo niya, lahat sila. Si Tuning na binayaran din ng 5 milyon na magdidemanda daw sa akin. Hanggang ngayon, hindi naman dumating ang demanda. Ang buwak ng ina. Talaga naman. Wala namang demanda, puro kasinungalingan. So anyway, hi Princess Maui, how are you? Pakipalo nga aking palangga na Princess Maui matapang at kasing ganda ko. Alright. So anyway, ito na nga Maui, ang eksena ng ganap. So, di ba, ang sinasabi nila doon, ang kampo ni Lisa Smugs na pag tinanggal si Pastrana, actually hindi na nga siya nakapag serve talaga kasi hindi na natuloy yung kanyang appointment dahil nga ang sabi may gagawing masama dahil nga conflict of interest. Yun yung pasinungaling. Yun yung mga fake news na pinakalat ni Lisa kasama yung kanyang mga aso. Alright? So dito ipapakita ko sa inyo ang ebidensya na kung saan inaudit ng COA. So ang ginawa ni Lisa, mga palangga,
dahil ang appointee niya, ang mga appointment, like 99.9% si Lisa Smuggs lahat ang nagdedesisyon yan. Ngayon, dahil itong dating general manager na si Jay, alright, tignan natin. Pakita natin yung papel sa inyo. Alright? Sana yun. Itong, alright, itong ano na to, itong dating, sa panahon pa to ni Pangulong, Pangulong Duterte, yung kanilang nire-appoint. So, ang mga eksena dito, mga hitad, right? Dahil itong si Jay Santiago, right? Dahil nung tinanong yan, ayon sa ating puting ahas ni Lisa Smuggs, na, di ba, lagi niyang dialogue, do you think he can deliver? Di ba? Pag sinabi ni Lisa ang powerful na salitang, do you think he can deliver? Ibig sabihin noon, ito bang i-appoint natin ay makakapagbigay sa kanya ng bags of stolen money from the people? Yun po ang ibig sabihin yan. So kaya tinira nila ng tinira yung appointee ni Vic Rodriguez during that time para ibalik uli itong general manager para nga naman makapag-deliver. At ito ang ebidensya, mga palangga. So, babasahin ko dito sa inyo, dito sa copy ko. Lakayan ko na lang. Alright. So, ang nangyari, na-booking ng Commission on Audit na bumili sila ng mga furnitures, gadgets, purifiers sa PPA ng sobra ng 100% ang patong. When I say 100%, more than 100% pa nga eh. Kung 1,000, kung 30,000 ang halaga ng equipment, pinatungan nila ng another 30,000. So total of 60,000. So ito po yung audit ng COA. Ayan, tignan niyo, basahin niyo. Ang sabi diyan, alright, ang sabi to June 29 pala to, inaudit sila, June 29. Ayan, notice of disallowance. Ibig sabihin, hindi pinapayagan. Dahil sabi dito, attention, Attorney J. Daniel Santiago, General Manager, Philippine Ports Authority. Attention, Mr. Russell Babadilla, Manager, Controllership Department. Sabi dito sa papel na yan, we audited the payment made to Aglahi Urban Builders for the procurement of supply and delivery of HEPA certified air purifiers covered by check number 82421 dated May 11, 2022 in the amount of 9,988,770. Ibig sabihin, May 11, like 2 days pa lang si Kuting yan. Right? 2 days pa lang siya nakaupo nung inapprove ang kontrata na yan. Ang sabi dito sa second paragraph, the amount of 4,877,63 and 89 cents was disallowed in audit because the purchase price of 165 units of HEPA certified air purifiers amounting to 9,88770 was found higher or overpriced by 4,877,063.89 than the prevailing market price of 5,111,706.1111. Ay, 11 lang pala. Overpricing constitutes an excessive expenditure which is allowable in audit pursuant to COA Circular Number 2012-003 dated October 29, 2012, which defines excessive expenditures as follows. So ngayon, mga palangga, ayan, nakalagay ba sa inyo? So ibig sabihin, tuloy-tuloy natin para tuloy-tuloy yung explanation natin. Excessive expenditures signifies unreasonable expense or expenses incurred at an immoderate quantity and exorbitant price, sobrang presyo. It also includes expenses which exceed what is usual and beyond just measure or amount. They also included expenses in excess of reasonable limits. So likewise, under the Annex D, ayan, tignan natin itong Annex D na to. Of the above cited COA circular, one of the cases considered excessive expenditures of government funds
is the overpricing of purchases characterized by grossly exaggerated or inflated quotations in excess of the current and prevailing market price by a 10% variance from the purchased item. So ngayon mga palangga, tanggalin ko yan. So ibig sabihin, dito pa lang sa unang page na ito, na-booking ng COA na ang tauhan ni Lisa Smuggs, dahil siya naman ang nag-appoint yan, hindi naman si Kuting, magkasabwat sila, conjugal. So yan po ay sobra ng 100%. Dito sa Annex D, papakita natin sa inyo kung paano naging sobra ito. Alright. Pangalawang page. Nakalagay dyan, the total disallowed excess price or overpricing is computed as follows. Ayan yung produkto ha. Ito, ang HEPA Certified Air Purifier Sharp KC. Ayan ang description. Tinignan ko actually sa Amazon kung may ganong produkto. Tignan natin to. Para lang mapakita sa inyo, present natin to. Share. Share screen. Okay, tinignan ko sa Amazon palangga. Here, Amazon. Okay, Amazon. So yan yung purifier. Hindi ko lang alam, pero magkaiba sila ng description. Kung titignan ninyo, nakikita nyo ba ako? Ayan. Kung titignan ninyo sa Amazon, chinek ko yung presyo. Ay, ba't ganyan? Okay. Chinek ko yung presyo. Sharp Air Purifier with plasma cluster. So ang description nito is 1,253 square feet per hour daw yung kanyang capacity. So hindi ko masyado maintindihan what sa inyo yung may mga ganyan. So basic lang. So 149. So 1,253 square feet. Whereas yung tingnan natin, yung binili ng gobyerno ay ilang square feet ba ito? Tingnan mo, ang binili nila is 59 square meters. So when you compute 59 square meters to square feet, around 635 square feet lang yan. So ibig sabihin, yung paninda dito sa Amazon is mas mataas pa ang kanyang capacity. Example lang naman to, alright? So, pero hindi kasi exactly yung ganitong model. But anyway, so tignan natin to. Ito, merong $474 o baka ito. Ayan. Mas mataas pa to, 474, merong 500. But anyway, tignan natin. Tagalin na natin to, Amazon. So ngayon mga palagay, pinapakita ng COA, ayan, tignan nyo. Alright, so yung ginawa nitong tauhan ni Lisa, yung nakakapag-deliver sa kanya, okay, ng bag, alright, ang sabi ng COA, ang prevailing market price sa particular na item na yan, ang unit price niya is 28,163.67. Pero ang ginawa ng bataan, ng mga bata ni Lisa at ni Bongbong, ay dinoble the price nila. Not only double, tignan mo. Sa pangalawa, nakita ninyo? Ayan, no? Sa contract price na inaward nila o na pinirmahan nila between that contractor na Aglahi Urban Builders, mga palangga, ang presyo na binayaran ninyo ng taong bayan, imbes na 28,163.67 ay 60,538. Paano naman hindi lulubog ang bayan? Kung dito pa lang, sabi ko nga sa inyo, yung mga nakaraan nagbablog tayo, we're talking about agriculture pa lang, we're talking about customs, how much more yung iba pang ahensya. At ito yung PPA na pinag-initan ni Lisa na hindi upo yung Pastrana kasi i-reappoint ang kanyang bata na makakapag-deliver nga naman ng bags of money. Ngayon, sabi dyan ng COA, this is document from COA. So, pinatungan nila ng, ayan, instead of sana ang babayaran ng ating gobyerno, okay, ng PPA doon sa contractor is 5,111,706. Ang binayad nila ay 9,988,770. Okay, so nakita nyo, so ang labis dito ay 4,877. We're just talking about one contract, mga palangga. Isang kontrata lang yung pinag-uusapan natin. So nakalagay dyan, kung mababasa mo, sabi dito,
moreover, the technical requirement of supplier, particularly yung yung EAUB, okay? Alright. Yeah, Aglahi Urban Builders. Sabi dito ng COA, moreover, the technical requirement of supplier, particularly the single largest completed contract during the selection and award of contract, was found non-responsive due to deficiencies noted. Ito yung mga deficiencies. The single largest completed contract was not compliant due to unreliable contract. Letter B, EAUB main business as general contractor is not familiar to the project. So, ibig sabihin, yung negosyo nila, itong contractor na to, hindi naman talaga yung line of business nila ang mag-supply nitong purifiers na ito. So, nakita ninyo, basta lang makadenggoy ng makadenggoy. Right? So, dun sa mga Maui, you search deeper. Kasi hindi ko pa na-search kung sino pa mga connect. I believe itong itong contractor na to, nagsusupply din sa, mayroon din kontrata sa DPWH. Alright? So number 3, sabi ng COA, the authorized representative of EAUB is relative, okay, of the president of the organization which was submitted as it LCC. So ayan, conflict of interest. Nakita niyo mga palangga? So ayan yung mga pangalan yon o name. The following persons have been determined liable for the transactions. So yan, number 1, yung general manager na, na inupo, ni-reappoint ni Bongbong, ni Lisa Smag, si Attorney J. Daniel Santiago, Russell, Ayan, kopyan nyo na lang yan. Screenshot nyo na lang. Then, hindi natin isa-isahin ang pangalan ng mga magnanakaw. Andyan na, screenshot nyo. Ito yung last. Okay? O, ayan, pareho lang yan. Screenshot nyo kung gusto nyo. Or may makikita nyo yan sa COA. So, ngayon, mga palangga, remove na natin. So, nakita ninyo na ang pangloloko ng gobyernong ito, ang kasinungalingan ng mga buwaka ng inang to, na kesyo, dapat alisin itong taong ito kasi ito ay may conflict of interest. Yung pala, sila, hindi lang naman natin ngayon nalaman dahil sila ang kakamkam. Sabi nga nila ang magnanakaw, galit daw sa kapwa magnanakaw. Pero sa case nitong inappoint during Rodriguez time, hindi pa nga nakaupo. So hindi pa natin nakita kung magnanakaw ba siya o hindi. Pero ito, kitang-kita mismo ang COA na hindi nila pinapayagan, hindi nila inaalaw ang ginawa ng appointee ni Kuting. Diba? Dapat kapag na-audit na ng COA, maliwanag pa sa sikat ng araw, liligwakin mo kaagad. Tatanggalin mo at papalitan mo ng maayos na mamumuno. Pero hindi nila tatanggalin yan. Katulad kay Frasco. Tinanggal ba nila? Hindi. So ngayon, sino ngayon ang magnanakaw? Sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang may interes para nakawin ang pera ng bayan? Maliwanag yan. COA statement yan. Hindi ko statement yan. Nirelay ko lang yan sa inyo mga palangga, mga kababayan. So imagine niyo, hirap na hirap ang Pilipino, hindi makaahon, di ba? Hindi na nga makabili ng bigas. Ang dami ng umiiyak na mga kababayan natin na naglalako ng mga paninda nila na hindi man lang makabenta. Di ba? Hindi makabili ng bigas. Pero itong mga jutang gininang to, dyan sa Philippine Ports Authority, ang mga dyan palangga, yung mga pinagbibili nila ng mga gadgets, dito pala, kalimutan ko sabihin sa inyo. Aside from that, na yan, purifier na yan, ay, okay. Okay, ito na nakasulat. Alright, aside from that purifier, mga palangga, bumili din sila ng mga ayun, may questionable pa, mayroon pa palang, maliban dyan sa ng COA na yan, mayroon pa silang, ito, 18 million worth of office equipment. Okay? 18 million worth of office equipment na binili. Alright? Computers, cellular phones, high-end and model brands of electronic gadgets,
At sobrang patong-patong na presyo ang ginawa ng Philippine Ports Authority. So hindi lang yung purifier na yun, may gadget pa pala, may mga furnitures, computers at kung ano-ano pa. So ngayon, dito natin makikita na hindi talaga aawan ng Pilipinas dahil itong putang inang kuting na to at ng asawa niya at na lahat ng mga players ng pangangamkam, lilimasin nila ang pera ng bayan. Lilimasin nila, uubusin nila palangga. Ngayon, imagine niyo, from 28,000, pinatungan nila ng 60,000. We're talking about, ano pa lang yun, yung 4 million na over. Wala pa yung sa gadget na 18 million nila binili. Malamang, ang presyo nun baka, kalahati lang din nun. So, yun yung practice nila. So, nakakagalit, ang sarap tirisin talaga ng mga hinayupak na ito dahil patuloy silang mangangamkam sa inyo. Yung kay Frasco, yung sa tourism, di ba? That's 50, more or less 50 million. 49 something nakalagay sa contract. 50 million, ayaw panagutin ni Bongbong. Kasi mananagot si Lisa at si Paul Soriano. Dahil ang may author niyan ay yung kanyang asawa at yung pamangkin. So yan ang nangyayari sa atin ngayon na hindi na matatapos. Sana nakakamatay ang mura para maubos ang magnanakaw sa Pinas, sabi ni Mindy Rivera. Oo nga palangga eh. Sold maharli ka ng malamang lahat ng department, ganyan ang ginagawa. Malamang. Kickback to the highest level ang mga manduruga, sabi ni AMG Travel. So yan, pinakita na sa inyo sa COA. So for sure, sunod-sunod na to. And I hope yung Commission on Audit ay gawin nila yung kanilang trabaho. Dahil hindi po biro yung mga milyon-milyon. Maliban dyan sa Congress, sinabi ko na sa inyo, sa Congress, sa mga buwaka ng inang mga kongresista, lahat kayo na mga tumatanggap ng allowance, ng budget, galing kay Tambaluslos. Di ba? Yung sinabi ko sa inyo, mga palangga, okay? Bago pa nagsalita si Mayor Magalong, di ba? Bago pa siya nagsalita, I think ilang buwan ko na sinasabi sa inyo na si Tambaluslos, syempre siya ang Speaker of the House, di ba? Ay kumikickback ng 20 to 50% ng budget, kabuuang budget ng mga kongresista. At not only that, mga LGUs. 'Di ba? Kasasabi lang ni Mayor Magalong ng Baguio few days ago. Sinabi ko na sa inyo na kapag BFF ka o friend ka ng Tambaluslos, 20% ang kaltas sa iyong budget. At bigyan ka ng 100 million, 500, pag hindi ka niya BFF o hindi ka malakas sa kanya, 40 to 50%. So 400 to 500 million, oh no, tama ba? 100 million, di 50 million, sorry. So kung 100 million, di ba? 50 million. Eh kung 1 billion, I'm talking about billion, kung 1 billion ibibigay sa'yo, mapupunta sa pocket nila ni Tambaluslos at ang kanyang mga kaalyado, syempre, kasama si Kuting dyan, kasama si Lisa dyan. Kalahating billion. Pag BFF, 200 million lang ibibigay mo. Saan pupulutin ng Pilipinas? Saan aahon? Saan babangon? Dito pa lang, halos lahat ng departamento, makawat lahat, magnanakaw lahat. Ano pa ginagawa ng mga tao dyan sa atin? Yung may kapangyarihan, may kakayahan na nakita dito. Yung mga kongresista, dapat silang tunawin lahat ng tumatanggap. Kasi sabi nga, they are the representatives. Representative sila ng taong bayan. Pero representative sila ng pangagnanakaw. Si Lisa lahat kinukubrahan. Kapag, di ba, sabi ko nga sa inyo, before election, nung nanalo na si Kuting, bawat i-appoint niya dapat mag-deliver sa kanya ng bagbag na pera. Do you think he can deliver? Yung buwaka ng inang babaeng ito na mukhang kuto lang, pero grabe ang pahirap sa taong bayan. Sobrang pahirap ang ginagawa ng ahas na ito. Sabi nga ni Palangga, kung nakakamatay lang ang mura, matagal na yan. Vanessa Woodard, thank you. Oh, from Santa Barbara. I love Santa Barbara Palangga, Santa Barbara, California. Lisa, how are you? So anyway,
So ngayon dahil sa kanya-kanya silang nakaw, 'di ba sinabi ko nga sa inyo, yung chief of staff na lang ni Sandro Marcos na si Yeye Vivas, kumita ng 100 million sa transaksyon niya sa Department of sa Public Works and Highways, DPWH. Okay? Ganon. At even ang kalakaran ngayon, kunyari, kaibigan, magkaibigan, kunyari kaibigan ko si Yeye Vivas. Ngayon sasabihin ko kay Yeye Vivas, oh yeah, kilala ko si contractor 1, contractor 2. Ganyan. Baka gusto mo siyang bigyan ng project. May mga ganyan, may project sa ganon. So ngayon, dahil kaibigan ko, ako ang nag-refer sa'yo, kikita din ako. Ganon. Kahit hindi ka taong gobyerno, kikita ka rin. Yan ang nangyayari dyan, di ba, Yeye? So ngayon, it's just so sad. Kailangan kong sabihin to kasi hindi ko kaya nang tiisin to. Ayokong maging traidor. Okay, sa bayan na hindi porket kaibigan ko ay pagtatakpan ko. Pinahagingan ko na kayo and everything. Pero malungkot, I have to say this, na ang kaibigan ko na si Avel Bacudio ay kumita din sa komisyon. Hindi ako magsusorry, pero ba't ako magsusorry? At ang kanyang kapatid. Mabigat to sa akin. Unang-una, pinromote ko siya nung siya ay pinagkaisahan ng mga dilawan. Kinancel siya. Pinromote ko, Avel, ang iyong mga design. Ang sabi ko sa inyo, sa'yo, ang payo ko sa iyo, maggawa ka lang. Mag-design ka, magtahi ka lang ng damit. Kasi negosyante ka, designer ka. Kahit binubolja ko si Lisa, hindi kita pakikialaman at wala akong pakialam kung friends kayo, i-promote ka niya. As long as gumawa ka lang ng damit, i-promote mo ang ating mga bordadero-bordadera. But it's just sad na kumita din. Okay? Na kumita din ang aking kaibigan dahil ang kaibigan niya si Yeye Vivas. Imagine niyo kung nag-kiss ass ako sa mga taong ito kay Lisa. Kung kaya lang ng konsensya kong kumita ng milyon-milyon dahil sa connection ko sa kanila. Diba? Ngayon minumura nyo na ako. Hindi ko kayang mag-trader sa pinaglalaban ko palangga. So, kumita din si Avel ng 60 million. 30 million sa kanyang kapatid, 30 million sa kanya. Yan ang totoo. Actually, kinausap ko siya dito. Siyempre, di-deny niya, pero matibay. Then, yung Rolex na binigay niya kay Sandro, yun lang ang sinabi ko. Una sinabi ko sa inyo, bakit mo bibigyan si Sandro ng Rolex? Mayaman na yan. Ang dami nagugutom. Kaya yung press release nila, ni Lisa, noon na nag-donate, pera din galing sa Kaba ng Bayan. Napapalabasin na kunyari dinonate. Pasensyahan tayo kasi tapat ako sa pinaglalabang ko. Nag-usap pa tayo, Avel, tayo nila Yeye, tayo nila Pinky, no nandiyan ako. Tulungan natin ang mga kababayan natin. Tulungan natin ang mga mananahe. Pero ano nangyari? Sinong tinulungan ninyo? Tinulungan ninyo ang mga kawatan at naging part kayo sa pagnakaw ng pera. Yeye Vivas. Diba? Ang problema kasi sa iyo, Abel, naniwala ka, diba, sa fake news na ako ay bayaran. Okay? Pinagkakalat ninyo na ako ay bayaran ni Attorney Vic Rodriguez. Saan ang bayad ni Attorney Vic? Diba ikaw nga may BFF doon? Best friend nyo nga ni JJ. Tapos biglang nung nawala ni si Attorney Vic, nakiayon na rin kayo sa paninira sa kanya. Diba? Magkasama pa nga tayo nung time sa loob ng bahay ninyo na sinasabi mo si Lisa, grabe, ganito, ganyan-ganyan.
Mag-ano na lang tayo, ganito, ganon, ganon. So, malungkot kasi mga nakakasama ko kayo eh. Malasakit din sa akin, pero wala akong magawa. Well, hindi masakit kasi hindi naman ako nagnakaw. Hindi naman ako nangumisyon. So, ang pakiusap ko lang sa iyo sana na huwag kang makisawsaw sa pagnanakaw. Kasi the moment na kumubra kayo, kumuha kayo ng komisyon, bayan ang ninakawan niyo. Okay na yung magawa ka ng damit. Di ba? Gumawa ka ng damit. Designan mo sila. Walang problema yan. Magbayad sila. Pero yung maghahanap pa kayo ng mga kontraktor para kumita kayo, inuuto nyo yung taong bayan. Si Yeye, 100 million. Kayo, 60 million. Ay, puwa ka ng ina. Putang ina. Anong klase yan? Hindi yan paninira. Matagal kong pinag-isipan yan. Diba? Na alam niyo yun? Matagal kong pinag-isipan kung sasabihin ko ba sa publiko. Pero kailangan kong magsalita. Kasi ang at stake dito yung kaba ng bayan. Wala nga akong siningil sa inyo eh. Wala nga akong siningil sa iyo eh. Nung pinromote kita, ni piso. Hindi man ako nanghingi. Kasi inapi ka ng mga dilawan. Yun pala. Pare-pareho lang. Ano yun? So yun ang malungkot. Dahil kay Lisa. Yan si Lisa, sabihin mo lang maganda kahit kuritot. Ganon. So alam ko, marami pa akong alam. Abel, marami pa akong alam. Kayo nila Yeye, marami pa akong alam. Tigilan nyo na kasi yung mga pagdadasal ninyo. Tigilan nyo na ang paggamit ng pangalan ng Diyos. Wal mga kababayan, ang tanging kahilingan ng maraming netizen ay dapat nang imbestigahan ang nangyayaring corruption sa loob ng mismo ng Malacanang nanggagaling ang mga ito. Dito natin makikita ang mga gamol, nagbalikan na talaga at patuloy ang paninisi nila kay former President Rodrigo Duterte na kahit wala ito sa pwesto ay sinisisi niya. Si President Rodrigo Duterte daw ang may kasalanan kung bakit nagkaganito ang bansang Pilipinas. Tila makakapal talaga ang muka, hindi yata sila nag-iisip dahil ang administrasyon na ito ay puro korap na opisyalis ang pinalit sa matitinong opisyalis. Well mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.